Pinagtawanan at kinutya ng mga pasahero ang bulag na matandang babae na sumakay sa loob ng bus. Pero nang malaman nila ang tunay na pagkatao ng matanda, ay napatulala na lamang sila sa gulat. "Hoy Amy, gumising ka na, nandyan na yung mga kabarkada mo." Sigaw ng lalaking si Edward sa kanyang asawa isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal para dito at sa kanyang 2 anak na papasok na sa eskwela. Maya-maya pa ay bumangon na si Amy. Inayos ang kanyang itsura at hinalikan ng kanyang asawa. "Pasensya ka na mahal at ikaw yung kailangang kumilos ngayon ha," wika ni Amy habang hinahaplos ang balikat ni Edward. "Ano ba naman, ba't ka nanghihingi ng tawad? Mag-asawa tayo dito at mga anak ko rin yan. Bakit naman hindi ko sila aasikasuhin?" Sagot naman ni Edward. Kasi alam ko namang hindi ka sanay sa mga gawaing bahay. Naaawa naman ako sa iyo." Sagot naman ni Amy. Sige na, kumain ka na dyan, napaghandaan na kita. Sabayan mo na yung mga batang kumain, tapos labasin mo muna yung mga barkada mo dun. Kanina pa sila naghihintay sa'yo." Sagot naman ni Edward. Kailangan kasing huminto sa pagtatrabaho ni Edward dahil na-aksidente siya sa kanyang trabaho, kung saan nabalian nga siya ng buto sa paa. Kaya naman habang nagpapagaling pa siya, napagdesisyonan nila ng kanyang asawa na ang babaeng si Amy na lang muna ang maghahanap buhay dahil napakadelikado rin kung ipipilit na Edward na magtrabaho sa ganoong sitwasyon. Paglabas nga ni Amy habang nakapambahay pa siya sa kanilang bahay, nakita niya doon ang mga kabarkada niya. Well, hindi naman na talaga sila nagkikita ng mga ito. Mga kaibigan niya ito noong dalaga pa lamang siya. Sadyang naaya lang siya ng isa sa kanila na sumamang makapag-apply sa trabaho dahil kinikailangan ng kanilang kumpanya ng maraming tao hanggat maaari. "O Amy, long time no see ah," pagbati ni Christina, isa sa mga matalik na kaibigan noon ni Amy noong siya ay dalaga pa. "Oo nga, ang aga niyo naman," sagot naman ni Amy habang nakatingin sa halos 100 mga tao sa labas ng kanilang bahay. "Oo, pinabihis ko talaga sila ng maaga kasi alam ko na matagal kang kumilos. At saka kakain na lang muna kami dyan habang hinihintay ka." Tugon naman ni Christina. Hanggang maya-maya pa ay biglang may nagsalita na isa sa kasama nila Christina. Yan ba si Amy? Mukhang nangangailangan nga ng pera ha." Pagbibiro nito sabay tawa. Ang lalaking nagsalita ay si Anthony. Ngayon lamang siya nakita ni Amy at hindi rin pamilyar sa kanya ang itsura nito. Tumawa naman pabalik si Amy pero sa loob-loob niya ay sobra siyang na-offend sa sinabi ng lalaki. Kaya naman agad na lumapit si Christina sa kanya. "Uy, pasensya ka na ha. Ganyan lang talagang magsalita yan. Kung minsan hindi niya naiisip kung ano yung sinasabi niya pero mabait naman yung si Jake. Maloko lang." Paghingi ng dispensa ni Christina. "Naku, wala yun. Okay lang yun. Sige na. Kakain na muna ako at kikilos na ako ng mabilis para hindi na kayo maghantay dito ng matagal." "Salamat ulit Christina ha. Salamat at inaya mo ako dito sa trabahong to. Malaking tulong to sa akin, lalong-lalo na sa pamilya ko. Maraming salamat talaga." Dagdag pa ni Amy habang kinakamayan si Christina. Habang nasa pagkainan naman si Amy ay binibilinan niya muna ang kanyang mga anak sa kung ano ang dapat gawin nila sa buong araw na iyon. "Kayo mga anak, may sakit yung papa nyo. Nakakakilos siya pero pilay yung paa niya. Kaya mamaya pagkagaling nyo sa school, maglinis na lang din muna kayo ng bahay para hindi na mahirapan yung papa nyo. Naintindihan nyo?" Pagbibili ni Amy sa 2 niyang maliit na anak. "Opo mama," sagot ng lalaki niyang anak na nasa 9 na taong gulang pa lamang. "Sige ma, ako nang bahala dyan sa kapatid ko." Tugon naman ng kanyang panganay na anak na noong mga pagkakataong iyon ay 12 anyos na. Ngumiti at hinaplos naman ni Amy ang 2 ulo ng kanyang anak at nagpasalamat sa kanila. Matapos makapaghanda ni Amy ay nagpaalam na nga siya sa kanyang pamilya. Paglabas niya ay naroroon pa rin naghihintay si Christina at ang iba pa. Nang iba pa nga sa kanilang mga kasama ay nagre-reklamo na. "Ano ba to Christina? Halos 1 oras tayo naghintay para dyan sa kaibigan mo ha. Ang aga-aga namin kumilos tapos magpapa-VIP ang kasama mo?"
Nakakahiya naman sa inyo no? Sigaw na naman ni Anthony na kanina ay nagbiro ng hindi maganda kay Amy. Yumuko naman si Amy at nangingi ng patawad. Pasensya na kayo. Hindi ko kasi alam na ganito pala kayo karaming maghihintay sa akin Nagulat lang din talaga ako. Pero maya-maya pa ay biglang nagsalita si Christina. Huwag kang humingi ng sorry, Amy. Kayo, di ba kinausap ko naman kayo na may isasama akong kaibigan? Umuo naman kayo na samahan ako maghintay, hindi ba? Tapos ngayon nagre-reklamo kayo? Galit na saad ni Christina. Oo, nagre-reklamo kami. Agad naman nasagot ni Anthony. Pumayag kami na maghihintay kami sa kaibigan mo pero hindi ganito katagal. Uwi ka ng lalaki sabay tingin sa kanyang relo. O tignan mo, halos 30 minuto na lang tayong babiyahe. Anong gusto mong gawin namin, magpakasaya pa? Paano pag hindi kami napili sa trabahong yon dahil sa pagiging late? Bibigyan ba kami ng trabaho ng kaibigan mo, ha? Dagdag pa ni Anthony. Tumango naman ang iba niyang mga kasama bilang pagsang-ayon sa sinasabi ng lalaki. Tara na nga, iwan na nga natin yung dalawang yan. Sinasayang lang yan mga oras natin Dagdag pa nito. Kaya naman wala na ngang nagawa si Christina at Amy. Iniwan sila ng 10 nilang mga kasama. Mabuti na lamang at alam naman ni Christina ang daan papunta doon. Isang jeep at isang bus lamang ang kailangan nilang sakyan para makarating sa kumpanyang pagtatrabahuan nila. Hala Amy, pasensya ka na talaga ha. Pero huwag kang mag-alala. Alam ko naman yung daan doon. Magkasabay na lang tayong pumunta doon. Nahihiyang wika ni Christina sa kanyang kaibigan. Naku, wala yun. Naintindihan ko naman sila Ang tagal nilang naghintay at ang bagal kong kumilos. Nagulat lang din ako na ganun pala karaming tao yung maghihintay sa akin. Kaya naman, maya-maya pa ay nagsimula na silang maglakad papunta sa pinakamalapit na sakayan ng jeep. Habang nasa loob sila ng jeep, hindi nila maiwasang alalahanin ang kanilang nakaraan. Grabe no? Dati lagi tayong magkasama sa school. Magkasabay tayong mag-recess. Ang saya-saya natin yung mga panahon na yun. Pagkikwento ni Christina habang katabi si Amy. Ngumiti naman si Amy sa sinabi niya. Oo nga, nung high school tayo yung pinakamatalik na magkaibigan. Halos hindi nga tayo mapaghiwalay Tugon ng babae habang natatawa rin habang inaalala ang kanilang nakaraan. Naalala mo yung teacher nating si Ma'am Flores? Laging galit na galit yun kapag nagle-lesson siya tapos nagdadaldalan tayo. Dagdag pa ni Amy at nagtawanan silang dalawa. Wala tayong kamalay-malay nun sa mundo no? Ang saya-saya lang ng buhay, parang walang katapusan. Pero ngayon, tignan mo, ito na tayo. Magkasamang naghahanap ng trabaho. Buti nga ikaw, maayos yung buhay mo kahit papaano. Nakapangasawa ka ng isang mapagmahal na lalaki. Wika ni Christina. Ngumiti at napatahimik lamang si Amy habang nagkikwento si Christina. Ako kasi, 2 na rin yung anak ko pero magkakaibang lalaki. At ngayon, pareho na silang iniwan ako. Kaya ngayon, kinikailangan ko talagang trabaho na to. Kailangan kong mabuhay yung 2 anak ko. Sa akin lang kasi talaga sila umaasa. Mababa ka sa mga mata ni Christina ang pag-aalalang nararamdaman niya. Kaya naman hinawakan niya Amy ang kamay ng kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala, sigurado ako. Hindi hahayaan ng Diyos na hindi natin makuha tong trabaho na to. Malakas yung loob ko ngayon, makukuha natin to. Pagpapalakas ng loob ni Amy sa kanyang kaibigan. Ay matanong ko lang, gano'n na pala tayo katagal hindi nagkikita? Dagdag naman ni Christina. Napaisip si Amy sa sinabi ng kanyang kaibigan. Nasa 8? 8 taon, tama ba? Sa katunayan nga niyan, di ba? Kaya lang naman tayo nagsimulang mag-usap kasi nabalitaan mong nadisgrasya yung asawa ko sa trabaho. Hindi ko nga akalain na makakapag-usap pa tayo ulit Pero bakit mo pala natanong? Muling pagbabalik ng tanong ni Amy sa kaibigan. Naalala ko lang kasi, nanghiram pa ako ng pera sa'yo yung huling kita natin. Tapos hindi ko naman nakalain na yun na pala yung last, kaya hindi ko na nabalik. Huwag kang mag-alala, kapag nakuha tayo sa trabahong to, yung utang na yun talaga yung unang-una kong babayaran. Agad namang sagot ni Christina, na mahahalata sa kanyang boses ang tawa at pagkahiya. Ni hindi ko na nga maalala yung utang na yun.
Pero sige, kung sinabi mong may utang ka, mas malaki yung dahilan natin ngayon para matanggap sa trabaho. Para mabayaran mo yung utang mo sa akin. Pagbibiroan nila sabay tawa. Maya-maya pa ay nakarating na nga sila sa kanilang destinasyon. Saglit silang naglakad papunta sa istasyon ng bus. Pero kamalas-malasan nga lamang ay nakasalamuhan na naman nila ang ilang mga barkada ni Christina. Pasakay na rin ang mga ito sa bus noong mapagkakataong iyon. Akalain mo nga naman magkikita pa tayo dito. Wika ni Anthony habang tinitignan mula sa paa hanggang ulo ang babaeng si Amy. At ikaw namang babae ka? Hinding-hindi ko malilimutan yung itsura mo kapag hindi ako natanggap sa trabaho ko na to. Naintindihan mo? Pananakot ni Anthony habang hindi naman siya tinitignan ni Amy. Marahil ay natatakot na rin ang babae sa nakakaintimidang boses at pananalita ni Anthony. Tigilan mo nga siya, Anthony. Pumayag-payag kasi kayo na hintayin ko yung kaibigan ko tas magre-reklamo kayo. Tara na nga, Amy. Wika ni Christina, sabay hatak sa kanyang kaibigan paakyat sa bus. Naupo sila sa may harap ng bus. Sumunod naman sila Anthony at umupo sila sa likuran ng dalawang babae. Halatang sinasadya ni Anthony na umupo sa likod nila Christina bilang pang-aasar sa mga ito. Ang akala nyo ba gusto naming makasabay kayo dito sa bus? Sino ba kayo? Bulong pa ni Anthony bago tuluyang umupo sa kanyang kinauupuan habang hindi naman pinapansin ni Christina at Amy ang pangbubuli sa kanila ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Amy, huwag mo nang pansinin yan. Sana hindi yan matanggap sa trabaho. Galit na wika ni Christina habang kinakausap si Amy. Naku, wala naman akong pakialam sa kanya. Ang mahalaga at importante sa akin ngayon ay matanggap tayo sa trabahong to. At bukod dun, wala na akong iniintinding ibang bagay. Sagot naman ni Amy. Pero bago pa nga tuluyang makaalis ang bus nila, ay biglang may humabol na matandang babae. Bulag ito, kaya naman inaalalayan ng konduktor na makaakyat sa bus. Dahan-dahan po kayo, Nay. Dito po, meron pa pong isang upuan dun. Pagtuturo ng konduktor. Ang upuan na tinuturo niya ay ang upuan sa tabi ng lalaking si Anthony. Matapos ngang makaupo ang matandang babae, ay bumalik na ang konduktor sa kanyang pwesto. Naiirita naman na tumingin si Anthony sa matandang babae. Ano ba naman tong matandang to? Sasakay-sakay sa bus tapos ibang tao yung mamomroblema sa kanya. Wika nito sa kanyang isipan habang tinitignan ng masama ang matanda. Marahil, lumalakas din ang kanyang loob na tignan ito ng masama dahil alam niyang bulag naman ito. Iho, naririnig ko yung sinasabi mo. Wika ng matanda na ikinagulat ni Anthony. Anong sinasabi? Wala naman akong sinasabi Galit na wika ng lalaki. Wala nga akong paningin pero malakas naman yung pandinig ko. May binubulong ka sa sarili mo. Pasensya ka na kung nakakaistorbo ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita gagambalain. Sadyang kailangan ko lang talagang sumakay dito kasi may emergency. Pagpapaliwanag ng matanda habang hindi naman siya pinapakinggan ni Anthony. Nagpatuloy lamang ang kanilang biyahe pero nang biglang pumreno ang bus ay nahulog ang ilang mga gamit ng matandang bulag. Kaya naman nakisuyo siya kay Anthony. Iho, pasensya ka na. Pero pwede mo bang tulungan akong kunin yung ilang mga gamit na nahulog? Hindi ko kasi kayang makita Hirap na pagsasalita ng matanda habang nakikiusap kay Anthony. Ano ba naman yan? Akala ko ba hindi mo ako istorbohin? Nakakairita ka namang matanda ka, kunin mo yan ng mag-isa mo. Sasakay-sakay ka ng bus, iba papaproblemahin mo sa mga problema mo. Tugon nito. Napatahimik naman ang matanda habang pilit na kinakapa sa sahig ang kanyang mga nahulog na gamit. Pero ang hindi alam ni Anthony ay naririnig pala ni Amy ang lahat ng pangungutya niya sa matanda. Kaya naman biglang tumayo si Amy sa kanyang kinauupuan at tinulungan ng matanda. Ito po, Nay. Ako nang bahala, Nay. Kukunin ko po yung mga nahulog. Huwag po kayong mag-alala. Wika ni Amy habang hinahaplos ang balikat ng matandang babae bilang pagpapakita sa matanda na mayroon namang taong handang tumulong sa kanya. Oh, yan na naman yung pakailamera. Sige, tulungan mo yung matandang yan. Pwes, pareha naman kayong sakit sa ulo Tugon ni Anthony
habang nakatingin lamang sa bintana at pinapabayaan si Amy na pulutin ang mga nahulog na gamit. Nang iba dito ay nasa paanan niya. Kaya naman, yumuko si Amy at kinuha ang ilang mga gamit sa paanan ni Anthony. Hindi naman kumikilo si Anthony para lalong mahirapan si Amy. Napakasikip ng sulok na kinukuhanan ni Amy ng mga gamit ng matanda. Lalo pang nagpahirap si Anthony na hindi talaga kumikilos o gumagalaw bilang pang-aasar niya na rin sa babae. Matapos mapulot ni Amy ang lahat ng mga gamit, ay nagpasalamat sa kanya ang matanda. Mabuti na lang at may mga tao pang katulad mo sa mundong to. Wika ng matanda habang hinahaplos ang muka at balikat ni Amy na tila ba ay kinikilala niya ang babae. Siguro napakaganda mong babae. Ang tangos ng ilong mo at ang init ng tenga mo. Wika ng matanda. Tumawa naman si Amy. Hindi naman po masyado. Kung may kailangan po kayo, nandito lang po ako sa harap nakaupo ha. Sagot naman ni Amy bago bumalik sa kanyang kinauupuan. Sa kasagsagan ng kanilang biyahe ay mahahalata na hindi komportable ang matanda na para bang hindi ito sanay na sumakay sa bus. Bakit naman napakagalaw ng bus na to? Nahihilo ako. Pahinto-hinto pa sa traffic. Pwede bang palakasan niyo yung aircon? Pagrereklamo ng matanda. Pero ang lahat ng reklamo niya ay si Anthony lamang ang nakakarinig. Hoy, ikaw matanda ka, tumimik ka nga. Nakakaistorbo ko na sa ibang mga pasahero eh. Paninigaw nito sa matanda. Napatingin naman ang ilang mga pasahero sa kanya, maging si Christina at Amy. Ano ba yan? Ba't mo sisigawan yung matanda? Alam mo naman na kailangan niya ng tulong. Bukod sa matanda na siya, bulag pa siya. Hindi ka ba makaintindi? Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa araw na iyon na nanggigil na si Amy sa pagyayabang at mapangmatang pag-uugali ni Anthony. Bakit nangingialam kang babae ka? Ikaw ba anak ng matandang to? Huwag ka nga nakikisali. Kanina ka pa sabat ng sabat ah. Napunta naman ang galit ni Anthony kay Amy. Tumigil kayo, huwag kayong mag-away. Sige, hindi na ako magrereklamo pa. Pakiusap. Umupo na kayo. Pakiusap. Pagmamakaawa ng matanda na para bang sobrang naninerbiyos ito sa mga nangyayari. Kaya naman hindi na nga sumagot pa si Amy. Bumalik siya sa kanyang pagkakaupo ng masama ang loob, habang si Anthony naman ay patuloy lamang sa pagbigkas ng mga masasakit na salita, hindi lamang kay Amy, maging sa matandang babae. Pero hindi lang si Anthony ang may masamang nasasabi sa matanda, maging ang iba pa niyang mga kasamahan na halos kaugali na rin ay kung ano-ano na ang binabatong salita sa matanda. Bumaba ka na lang kasi dito sa bus, puro ka reklamo eh. Oo nga, baba ka na. Dahil sa'yo, sisirain mo pa yung araw namin, baka hindi kami matanggap sa trabaho dahil sa kamalasang binibigay mo. Wika pa ng ibang mga kasamahan ni Anthony na para bang nagkakasundo talaga sila na kutsain ng matanda. Habang si Amy naman at Christina ay hindi na nga matiis ang pang-aapak sa ginagawa nila sa matandang babae. Maya-maya pa ay dumating na ang konduktor upang maningil ng bayad sa mga pasahero. Pero nang makarating siya sa pwesto ng matandang bulag, ay tila ba naguguluhan ito sa kung ano ang dapat niyang gawin. Ano po bang hinihingi niyo sa akin? Tanong ng matandang bulag habang nakatingin sa malayo. Bayad ho, kailangan niyo po magbayad dito sa bus. Sagot naman ng konduktor. Napakapa ang matanda sa kanyang bulsa at doon niya napagtanto na kahit piso ay wala siyang dalang pera. Pwede po bang credit card yung ipangbayad ko? Tanong ng matanda na para bang walang kaalam-alam kung papaano gumagana ang sistema ng pagbabayad sa bus. Ma'am, hindi ho. Kailangan niya pong magbayad sa akin ng 25 pesos. Hindi po kami tumatanggap ng card dito. May hinahong pagpapaliwanag ng konduktor. Nang marinig ni Amy na walang pambayad ang matanda, ay agad na nga siyang nangailam. Ay kuya, ako na pong magbabayad kay nanay. Ito ho, 2 po sa amin. Tugon ni Amy. Sabay-sabat naman ni Anthony. Ayan na naman yung pakailemera. Pareho talaga kayong tanga ng matandang to no? Pagtawa ni Anthony. At ikaw tanda, saan ka nakasakay sa bus na tumatanggap ng credit card? Tanga-tanga ka talaga no? Tignan nyo to, tanga-tanga. Magbabayad credit card. Pag-udyok ni Anthony sa kanyang mga kasamahan na natawa rin. Dapat palakarin nyo na lang yan
Wika ng iba sa mga kasamahan ni Anthony, sabay tawa ng malakas. Ang pag-uugali na pinapakita ni Anthony at ng iba pa niyang mga kasamahan ay para bang pag-uugali ng mga tao sa squatter area. Talaga namang wala silang tamang pag-uugali o pagrespeto man lang kahit sa isang matandang may kapansanan. At maya-maya nga lamang nang matanaw na ni Anthony na malapit na sila sa kanilang destinasyon, sinulit niya pa ang natitirang oras na katabi ang matanda upang maliitin at pagsabihan nito ng masasakit na salita. Hay, sa wakas malapit na tayo sa istasyon. Hindi na kita makikita pang matanda ka. Mabahong nilalang. Kadiri ka. Napakamalas ng araw ko, nakatabi kita. Sana pagdating ko sa trabaho ko mawala yung malas ko. Bakit kasi hindi ka pa mamatay-matay? Nagkakalat ka pa ng lagim sa mundong to. Halos hindi na nga makatao ang mga salitang binibitawan ni Anthony habang hindi naman maiwasan ng matanda na tumulo na ang kanyang mga luha. Sa buong panahon kasi na nilalait at pinagtatawanan siya ni Anthony at ng iba pa niyang mga kasamahan, nanatiling tahimik ang matanda habang tinatanggap lamang ang lahat ng masasakit na salita na binibitawan nila. Iho, bakit ganyan ka naman magsalita sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo ha. Mangyak-ngyak na wika ng matanda habang halos tumutulo na ang kanyang mga luha. Wala akong pakialam. Sinira mo yung araw ko. Dahil sa'yo nakakaramdam ako ng malaking kamalasan. Mamaya pagbaba natin, ako unang lalabas ha. Baka magpatulong ka pa sa akin, nakakahiya naman. Tugon naman ni Anthony habang may ngisi sa kanyang labi. Hindi mo ba alam na kung ano mang ginagawa mo ngayon ay may kapalit yan? Masama o mabuti, lahat tayo may kakahantungan. Hindi ka ba natatakot? Pagtatanong ng matanda sa kanya habang mababaka sa kanyang boses ang kanyang kalungkutan. Kang maingay matanda ka? Bakit nangingialam ka sa buhay ko? Hindi ako natatakot, oo. Anong gagawin mo? Pababa na nga lang tayo kung ano-ano pang sinasabi mo. Wika ni Anthony na halos dinuduro-duro na nga sa mukha ang matanda nang wala itong kamalay-malay. Iho, hindi pa huli para magbago yung ugali mo. Kung gusto mo ng magandang buhay, baguhin mo muna yung ugali mo. Bigla namang sagot ng matanda na lalo lamang nagpainis kay Anthony. Halos gusto niya na nga itong sampalin. Pero nagkataon naman na biglang nagsalita ang konduktor. O narito na tayo. Bumaba na yung bababa, paunahin niyo yung matanda sa harap. Para hindi siya mahirapan, huwag tayong magsiksikan. Saad ng konduktor. Pero nung walang gustong tumulong sa matanda, ay si Amy na nga ang umalalay dito pababa sa bus. Ikaw ba ulit yan, iha? Tanong ng matanda sa kanya nang makababa na sila ng sasakyan. Ay opo, ako po ulit to yung kanina. Maraming salamat talaga, iha, napakabuti mong babae. Wika ng matanda habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Amy. Pwede ko bang matanong kung anong pangalan mo? Dagdag pang pagtatanong ng matanda sa kanya. Amy po. Amy po yung pangalan ko. Sagot naman ni Amy. At kasama ko po yung kaibigan kong si Christina. Dagdag pa nito. Magandang araw po, Nay. Wika ni Christina, sabay hawak din sa kamay ng matanda. Kahit hindi po masyadong maganda yung naranasan niyo po doon sa ibang mga kasama namin. Pero wag po kayong mag-alala, mabait naman po kami ni Amy. Hindi po namin gagawin yun sa inyo. Dagdag ni Christina. Naku, maraming salamat. Alam niyo kasi, kailangan ko rin ng tulong. Sa totoo niyan, first time kong bumiyahe sa bus at hindi ko alam kung papaano ako makakarating sa destination ko. Pero alam kong nakasakay naman ako ng tama sa bus. Pwede ba nga, samahan niyo muna akong maglakad kahit kakaunti. Pupunta kasi ako sa building sa may tapat ng mall. Pakikisuyo ng matanda sa kanila. Nagkatinginan naman si Amy at Christina. Ay nay, sakto po. Doon din po kami pupunta. Tara po, sumabay na po kayo sa amin. Pag-aakay nila Amy sa kanya. Pero maya-maya pa, hindi nila namamalayan na kasabay na pala nila sa kanilang likod si Anthony at ang iba pa nitong mga kasama na hindi na naman pinalagpas ang pagkakataon para asarin at kutsain ng matanda. Wow, pinanindigan niya talaga yung matandang yan ah. Wika ni Anthony. Baka maya-maya malito na ako, magkakamukha na kayong tatlo. Dagdag pa nito, sabay tawanan nilang lahat.
Ang iba sa mga kasama ni Anthony ay humihitit pa ng sigarilyo, kaya naman nakiusap ang matanda kung pwedeng bilisan nila ang paglalakad. Pasensya na kayo ha, allergic kasi ako sa sigarilyo. Hindi kakayanin ng baga ako. Tugon ng matanda. Ay wag po kayong mag-alala, sige po, bilisan na lang po natin ng onti yung paglalakad. Malapit lang naman din po yung pupuntahan natin eh. Sagot naman ni Amy. Habang patuloy naman sila Anthony at ang iba niya pang mga kasamahan sa pangungutya sa kanilang tatlo. Hanggang sa makarating sila sa tapat ng mall kung saan pare-pareho ang kanilang mga destinasyon. Pero hindi nga sila makapagsalita sa gulat nang biglang may lumapit na isang nakatoksidong lalaki sa matandang babae. Agad-agad itong tumakbo kasama ng iba pang mga kalalakihan. Saan po ba kayo galing? Kanina pa po namin kayo hinihintay. Bakit po umalis kayo kanina? Nag-aalalang wika ng nakatoksidong lalaki. O sige na, huwag ka na mag-alala, nandito na ako, doon ako magpapaliwanag sa loob. Wika naman ng matanda. Sabay paalam kila Amy at Christina. Pumasok siya sa loob ng gusali, akay-akay ng ilang mga kalalakihan na nakasuot ng isang magaganda at itim na toksido. Nagkatinginan naman silang lahat. Hindi nila alam kung ano ang kanilang mararamdaman, pero pinagpatuloy pa rin naman nila ang pag-a-apply sa trabaho sa parehong gusali kung saan pumasok ang matandang bulag na babae. Magkakasabay na in-interview sila Christina, Amy, Anthony at ang iba pa. Pero nang dumating na ang may-ari ng kumpanya at ang mag-i-interview sa kanila, halos mapanganga silang lahat sa gulat, lalong-lalo na si Anthony at ang iba pa niyang mga kasamahan. Ikaw yung may-ari ng kumpanya? Wika ni Anthony habang tinuturo ang matandang babae. Hoy ikaw, ibaba mo nga yung kamay mo, bakit mo dinuduro si madam? Galit na wika naman ang isa sa mga guard ng matandang bulag na babae. Hayaan mo siya. Pagpipigil ng matanda. Magandang umaga sa inyo. Hindi ko man kayo nakikita pero siguro nagkakilala na tayo kanina at ang iba sa inyo ay tumatak na talaga sa akin. Paninimula ng matanda habang napatahimik naman si Anthony. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Ako nga pala si Adeline, ang may-ari ng kumpanyang to. Pagpapatuloy nito. Pero bakit sa bus ka lang sumakay? At bakit wala kang alalay kanina? Bigla namang banat ni Anthony. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Kaya naman, nagsalita na ang isa sa mga alalay ni Adeline. Magkasama kami kanina. Nagulat na lang ako na wala na siya sa paningin ko. Nasiraan kasi kami ng sasakyan sa eksaktong sakayan ng bus. At nung nawala siya sa paningin ko, agad ko siyang hinanap pero hindi ko na siya makita. Nakiusap ako sa istasyon kung pwedeng makita ko yung CCTV nila. Doon ko napagtanto na inaakay na pala siya ng konduktor papunta sa terminal. At sakto naman na yung bus na yun ay papunta dito. Matalinong babae ang madam ko. Alam niya ang ginagawa niya. May kapansanan lang siya pero hindi siya tanga. Saad ni Edward, isa sa mga alalay ng matanda. At ganun nga ang nangyari. Minsan na akong nakasakay sa istasyon na yun yung bata pa lang ako. Kaya alam ko kung saan papunta yung bus na sinakyan ko. Pero ang hindi ko akalain na makakaengkwentro ako ng mga taong katulad mo, Anthony. Wika ng matanda. Habang halos mapalood na nga si Anthony, handa na siyang magmakaawa para lang matanggap ang trabaho. Diba, sinabi ko sa'yo na lahat ng ginagawa mo ay babalik din sa'yo sa mabuti o masamang paraan. Kaya dahil hindi mo ako pinakinggan, ipapauna ko na. Hindi kita tinatanggap sa kumpanya ko. Laking gulat ni Anthony maging ng kanyang mga kasamahan. Habang nagpapatuloy sa pagsasalita si Adeline, ay nagmakaawa pa si Anthony at ang iba pa. Pakiusap po. Dito po nakasalalay yung sarili namin at ang mga pamilya namin. Kailangan pong matanggap po kami sa trabahong to. Nakapasa na po kami sa ilang mga screening ninyo at nakapasa na rin po kami ng mga requirements. Pakiusap po. Pagmamakaawa ni Anthony. Ngunit hindi na siya pinapakinggan ni Adeline. Sinenyasan niya ang ibang mga gwardiya doon upang paalisin na ang grupo nila Anthony. Habang pinaiwan niya naman si Christina at Amy. Kayo namang dalawa.
Dalawang mabubuting mga kaluluwa na nagbigay ng kabutihan sa akin. Hindi nyo na kailangang interviewin pa. Nakita ko na ang kabutihang nasa loob ninyo. Kaya naman gusto kong magkaroon ng mga taong katulad ninyo sa kumpanya ko. Ibig sabihin lang nun, tanggap na kayo. Pero hindi sa posisyon na gusto ninyo. Wika ng matanda na ikinagulat ng dalawa. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Amy. Ipopromote ko na kagad kayo. Nagkataon naman na may dalawang bakanteng mataas na posisyon sa kumpanya. Mas mataas lang ng halos doble yung sahod, pero sana sapat na sa inyo. Nang sabihin nito ng matanda ay halos lumundag sa kaligayahan si Amy at Christina. Hindi sila makapaniwala na ang simpleng kabutihan na pinakita nila sa matanda ay mapapalitan ng ganito kalaking biyaya. Agad silang nagpasalamat sa matanda at tinanaw ito na isang napakalaking utang na loob. Pagka-uwi nila ng araw na iyon ay mabilis na binalita ni Amy sa kanyang asawa ang nangyari. Masayang-masaya naman siyang niyakap ng lalaki. Alam mo ba mahal, ang sabi pa sa akin ni Madam Adeline, naghahanap din daw sila ng head ng security doon. Pinakilala kita sa kanya at ang sabi niya, pwede ka daw niyang hintayin na gumaling at pagkatapos kukunin ka rin daw niya sa kumpanya. Dagdag pang masayang pagbabalita ni Amy. Totoo ba yun mahal? Magkakatrabaho rin ako? Sagot ng lalaki na hindi makapaniwala. Mabuti na lang talaga. At meron akong asawang kasing buti at bait mo. Pati yung ibang tao. Nabibiyayaan mo dahil sa ugali mo. Maraming salamat, Amy. Saad ng lalaki sabay halik sa kanyang asawa. Tunay nga naman na kapag nagpakita ka ng kabutihan sa kabila ng masasamang nakapaligid sa iyo, ay kahit kailan hindi ka mapapahamak at hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon, ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.